Okay, muli po, magandang gabi po sa ating lahat, sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa gabing ito. Tayo po muli ay nandito sa ating daily live devotion at atin po pinagpapatuloy ang ating pag-aaral sa Isaiah chapter 28. Sa gabi pong ito ay tayo ay nasa talatang 23 hanggang 24. At bago po iyan, tayo po muna ay sama-sama uling dumulog at manalangin. Salamahan niyo po ako. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa iyong pagsama, sa iyong paggabay po sa amin. Patnubayan mo kami at gabayan sa aming pag-aaral sa gabing ito. Ikaw po ang patuloy na magturo at manguna sa amin. Amin po itong pinagkakatiwala sa iyo, Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so kagaya nga po ng nabanggit ko, tayo ngayon ay nasa talatang 23 hanggang 24. Pero bago yan, ating pahapyawan ng kaunti ang ating natalakay kagabi, which is verses 21 up to 22. Yung verse 21, ito po ay nagpapakita ng galit ng Diyos sa Israel at nagbibigay ng kasiguraduhan na ipapatupad ang paghatol at pagpaparusa sa kanila. Ginamit ang simbolismo ng bundok Gerizim at libis Gibeon. Kung saan doon sa bundok Gerizim, dito naganap ang isang paglalaban ni Haring David at ng mga Palestino kung saan tinalo niya ito. Magandang gabi, Pastor Claude, si Sister Irene. Salamat at naandyan na kayo. Yan. Doon naman sa libis Gibeon, dito naman naganap ang pagkakampi-kampi ng 5 hari doon sa 5 haring Amoreo doon sa lugar ng Kanaan kung saan sila ay tinalo rin at nang namuno naman sa paglalaban dito ay si Joshua. So ito yung kapanahunan na katatawid pa lamang nila doon sa Ilog Jordan papunta ng sa lupang pangako o sa Kanaan. Itong mga ang mga Amoreo ay natakot doon sa mga Israelita dahil sa nangyaring pagkatalo ng Ai at saka ng Jericho. Yan. So kampi-kampi itong 5 hari ng Amoreo at pinagtulong-tulungan nila ang mga Israelita sa pangunguna ni Joshua. Subalit wala silang nagawa dahil ang kasama ng mga Israelita ay ang Panginoong Diyos. Ayan. So itong talatang 21 at 22 ay nagpapakita ng pagtatagumpay ni Yahweh. Ang nangyari lamang dito sa 21 and 22, yung pagtatagumpay na gagawin dito ni Yahweh ay gagawin niya sa mga Israelita. Kung doon sa binanggit natin na sa bundok Gerizim noong una at sa libis ng Gibeon, ang pangyayari sa bundok Gerizim ay nangyari doon sa 2 Samuel, samantalang dito sa libis ng Gibeon ay sa Joshua chapter 10. Doon ay pinabagsak ni Yahweh ang kaaway ng mga Israelita. Pero pagdating dito sa verse 21 and 22, ang pababagsakin ni Yahweh dito at wawasakin ay ang mga Israelita naman dahil sa kanilang katigasan ng ulo, yung patuloy na pagsuway. So, ikinumpara itong 2 lugar na ito. Ayan. So, ganun na nangyari. Yun ang pinaka conclusion ng verses 21 and 22. Sa gabi namang ito, tayo tatalakay natin, nagsisimula tayo sa verse 23 and then 24. Pero, itong na natitirang 7 talata dito sa chapter 28 verses 23 to 29, ito ay tumutukoy sa mga parabola o paghahayag tungkol sa gawain ng pagsasaka. Yan, may iisang tema itong verses 23 and 29. Magandang gabi, Tess at sa Kinati Alma sa Pamilya Ornido dyan sa San Rafael. At syempre si Nanay Mercy. Salamat po Nanay Mercy sa inyo uling pagsama. Ayan. So itong verses 23 and 29 ay may iisang tema at ito ay nakatuon doon sa mga pagpapahayag ng Panginoong Diyos hinggil sa mga gawain ng pagsasaka. Ginawang simbolismo dito yung pagsasaka upang ipakita yung sistema ng pag-aaruga ng Diyos o ni Yahweh sa kaniyang mga piniling mga tao. Ang pinaka
nilalaman ng mga talatang ito ay mga talinghaga ng isang matalinong pagsasaka at ito'y naglalarawan ng karunungan at paghatol ng Diyos. Tulad ng magsasaka, ang Diyos ay may tiyak na plano at ang kaniyang mga gawa ay ginagawa sa perpektong karunungan na humahantong sa pangako ng isang mabungang ani. Alam nating lahat na yung mga nagsasaka pagkaraan ng ilang buwan ay kinakailangan nilang magkaroon ng ani. Dito sa mga napag-aralan natin sa aklat ng Isaiah, ang karaniwang itinatanim dito ay yung ubas at ang Panginoong Diyos mismo yung nag-aalaga ng vineyards o ng mga ubasan. So iba't ibang klase ng bunga ang kaniyang nakuha dito. Now, doon sa aktual na sitwasyon ng magsasaka, napakaraming proseso ang ginagawa ng mga farmers bago siya makapagtanim at bago makaani. At umaabot ito ng ilang buwan. So, sa usapin ng pagsasaka, pwede akong magkwento ng napakaraming kwento sa inyo dahil ako ay nagkaisip at doon kami nabuhay sa bukid nung ako ay bata pa sa Bataan. Kaya sa usapin ng pagsasaka, ay kaya pwede ko nga ipaliwanag sa inyo kung ano yung mga proseso simula sa paglilinis ng lugar na tataniman, yung pagbubungkal ng lupa, pag-aayos ng lupa at yung paglalagay ng mga binhi. Ayan. At napakagandang ilustrasyon o paliwanag ng ginagamit dito ng Biblia dahil ipinakita dito kung paanong inaaruga o inaalagaan ng Diyos yung mga tao na kaniyang pinili. Kung paano na inaalagaan ng magsasaka yung lupain na kanyang tinaniman at pag tumubo na yung binhi o yung nagkaroon na ng halaman, aalagaan niya yung halaman, lilinisin yung paligid, tapos lalagyan ng pataba hanggang sa umabot ang ilang panahon, ito naman ay bubunga na at mag-aani na. At ganyan mismo ang ipinapahayag sa mga talatang ito, yung ginagawa ni Yahweh, ginagawa ng Diyos sa mga tao na nakakilala sa Kanya. Yan. Okay, so simulan natin ito sa verse 23. Sa gabi ito, tatalakayin natin ang 23 to 24. Pero simula nga sa talatang ito hanggang sa katapusan ng kabanata, hanggang sa verse 29, ang nilalaman ay pawang tungkol sa pagsasaka, sa pag-aalaga ng mga tanim, at hanggang sa sila ay mag-ani ng bunga. Ang isang pinakamagandang sistema at pinakadulong objective ng mga mananampalataya ay magkaroon ng bunga. Kung ating maalala sa John chapter 15 verse 16, ang sabi doon ng Panginoong Diyos, tayo ay dapat na mamunga at manatili yung bunga na iyan. Okay, so sa verse 23, ang sinasabi dito, itong aking tinig ay iyong dinggin. Ang sinasabi ko ay iyong unawain. Sasalin sa King James, give me ear and hear my voice, hearken and hear my speech. Sa talatang ito, hinimok ng propeta Isaiah ang mga tao na pakinggan ang kanyang tinig at unawain ang sinasabi. Ginamit dito ang pagtutulad sa isang magsasaka upang ilarawan ang nasusukat at may layuning mga aksyon ng Diyos, na binibigyang diin na ang mga paghatol ng Diyos ay hindi basta-basta, ngunit nagsisilbi sa isang mas malaking layunin. Magandang gabi, Ate Josie. Salamat po ulit at naandyan kayo. Narito ang mga detalyadong paliwanag singgil sa nilalaman ng mga talatang ito. Ang talatang ito, itong verse 23 nga, ay naglalayong ipaunawa ang mga pagkilos ng Diyos. Itinatampok ang pagkilos na tila malupit o mapanira tulad ng pag-aararo o pag-giik. Ang mga ito ay mag-iiwan ng bahagi ng isang mas malaki at itinalagang mensahe at pagtuturo ng Diyos. Yun ngang lupa, bago ito mataniman ay bubungkalin ito at para bagang sinisira, winawasak yung lupa, dinudurog kasi yung mga malalaking tumpok ng lupa, hindi po pwede itong pagtaniman dahil hindi tutubo ng maayos yung mga binhi. So kinakailangan itong durugin at alisin yung mga bato o yung mga dumi na naandoon. Ang magsasaka ay ginawang modelo na nagpapahiwatig sa mga talata sa seryeng ito na kung paano ang isang magsasaka ay naghahanda ng lupa, naghahasik ng mga buto at nag-aani ng mga pananim pagkalipas ng ilang panahon. Ang Diyos naman ay gumagawa kasama ang kaniyang mga tao. Ginagabayan sila at sa huli ay nagdudulot ng ninanais na resulta.
ang isang tao, pagkatapos niyang makilala ang Panginoong Hesus, magkaroon ng kaligtasan, ang susunod na gagawin ng Diyos sa kanya ay tuturuan siya ng iba't ibang aralin. Kinakailangan mag-aral at kinakailangan matuto ng mas malalalim na katuruan sa Biblia. Kaya nga sa mga churches, kinakailangan na mayroong discipleship, mayroong equipping, at mayroong kagaya nitong ginagawa natin na daily devotion. Ito yung isang pamamaraan na binabanggit dito na ginagawa ng magsasaka na pag-aalaga doon sa kaniyang mga tanim. Ang mga tanim na kinukonsider dito ay yung mga tao na nananampalataya sa Panginoong Diyos. So hindi papayag, hindi po pwede na ang isang tao magkatapos siyang manampalataya ay hihinto na siya o mananatili lang siyang Kristiyano na siya, ganoon na hindi uubra yon. Kinakailangan magkaroon siya o dumaan siya sa proseso ng pagpapalago. Attend ng devotion, mag-aaral ng Biblia, mananalangin at mga fellowship. Kaya meron din tayong Sunday worship service. Ang isang tunay na mananampalataya ay kinakailangan na magkaroon ng fellowship sa iba't ibang kasamang mananampalataya rin. Tinatalakay din dito ang karunungan at pagtitiis ng Diyos. Ang mga kilos ng magsasaka ay hindi tuloy-tuloy o paulit-ulit, ngunit ginagawa ito sa tamang panahon at sa tamang paraan na sumasalamin sa karunungan at pasensya ng Diyos. Technically, ang isang pagsasaka o ang pagtatanim ng isang halaman, ang minimum niyan dito sa atin ay 4 na buwan. At pagkaraan ng 4 na buwan, magsisimula ng mamunga ang mga tanim. At yung from 4th month to 5th month ay panahon na yan ng pag-aani o pagpapahinog ng mga bunga. So, bago makarating yung 4 na buwan na yan, napakahaba ng proseso, mahabang panahon, ibig sabihin maraming proseso at activities na gagawin ang magsasaka. At ganun, eksakto yung pinapahiwatig dito na ginagawa ng Diyos. Pero syempre, hindi naman applicable yung 4 na buwan sa lahat ng mga mananampalataya o sa simbahan. Meron dyan, umaabot na ng 1 taon, 2 taon, merong 5 taon na, pero nandun pa rin sa mas maliit na proseso. At habang buhay, na habang nandito sa lupa, dumadaan ng isang mananampalataya sa isang proseso. At ganyan din ang ginawa ng Panginoong Diyos dito sa mga Israelita. So kung ating maaalala, napakahaba ng proseso ng mga Israelita. Nagsimula sila sa Ehipto sa paglabas nila, and then 40 years doon sa wilderness. At pagkatapos na makatawid ng kanilang mga anak, dumaan sa napakahabang panahon doon sa lupang Kanaan. At hanggang sa kapanahonan na ito dinidiscuss ni Propeta Isaiah, napakaraming na ng sitwasyon na nangyari sa kanila. Napakaraming hari na nanguna sa kanila hanggang sa umabot sila sa kaduluhan. At hanggang sa kasalukuyang panahon, ganun pa rin ang sitwasyon. Ang mga Israelita ay naghihintay pa rin ng kanilang kaligtasan. Ayan. Okay, so napakahaba ng proseso. Sa theology, ito yung tinatawag nating progressive sanctification. Ito yung proseso kung saan ang bawat mananampalataya ay nakikipaglaban hanggang sa mga sistema ng buhay, hanggang sa makarating doon sa kapanahunan na babalik na ang Panginoong Hesus at isasama na tayo sa kalangitan. Magandang gabi, Pastor Peter. Salamat sa inyong pagsama sa ating talakayan dito sa ating live devotion. Okay. Ang kasama sa bahaging ito yung pag-aaral at pagsunod. Dito hinihikayat ng talata ang mga tao na makinig at magbigay pansin sa salita ng Diyos na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-aaral at pagsunod. Kaya nga meron tayong regular na discipleship, regular na pag-aaral, itong daily devotion na ito. So, kaya nung nakakaraang mga ilang araw, dinidiin natin na kung ano yung ating napapag-aralan sa ganitong discussion, napaka-importante na ito'y magawa sa ating personal na buhay. Mai-apply, mailalapat sa buhay. Kasi baliwala ang anumang pag-aaral kung ito'y hindi mailalapat sa ating buhay. Ano man ang natutunan mo, yung mga naririnig natin sa preaching pagka Sunday, kinakailangan ay magkaroon ito ng epekto sa ating buhay at magawa natin sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa madala tayo nito doon sa pinakadulong naisin ng Diyos. Bakit may mga Kristiyano na
ilang taon na yung nakalipas pero hindi pa rin lumalago. Ganoon pa rin at ganoon yung ugali. At parang hindi nag-improve. Minsan nga sinasabi mo parang hindi tunay na mananampalataya. Bakit kaya? Ang simpleng dahilan noon, yung naririnig ay lalabas sa kabilang papasok sa kabilang tenga at lalabas sa kabila. Hindi na napoprocess sa loob ng kaniyang pag-iisip. Hindi niya na ilalapat. Kaya yung buhay niya, nung bago siya manampalataya, kahit nakalipas na ang ilang taon, ganun pa rin ang buhay niya. Walang pagbabago. Kasi nga, hindi niya inuunawa yung mga itinuturo doon sa simbahan o pwedeng yung mga tagapanguna niya. Kaya, dumaan ng ilang panahon, ay walang nangyayari sa kanya. Yan. Okay. So, dito ay nagbibigay ang Diyos ng maraming tagubilin. Ang magsasaka ay tinuturuan ng Diyos upang maunawaan ang tamang paraan ng paggawa sa lupa. Yung literal na magsasaka ay kinakailangang ma-equip din, kailangang maturuan. Ngayon, dito sa ating sitwasyon sa kasalukuyang panahon, yung mga nagsasaka dito, ito'y tumutukoy sa mga lingkod ng Panginoon. Pwedeng mga pastor o kung sino man yung nangunguna sa iglesia. At siya ang nagpapalakad, nagpapatakbo noong sakahan. Ang sakahan na tinatawag, o minsan tinatawag na lugar kung saan gumagawa ang Diyos, ito yung mga simbahan. At syempre, may mga pastor, at yung pastor na yan dapat ay kumukuha ng karunungan sa Panginoong Diyos. Binabanggit dito yung mga salita na dinggin mo at dinggin mo ang aking tinig. Ayan, so ang sinasabi dito, sinasabi ng Panginoong Diyos na kinakailangan yung nagsasaka at yung mga tao sa loob ng iglesia o yung mga tao ay nakikinig sa Panginoong Diyos at hindi sa kung saan-saang mga bagay. Kinakailangan ang pinagmumulan ng lahat ng ginagawa ng mga prosesong ipinapatupad sa loob ng iglesia ay sa Panginoong Diyos lamang nangyayari. Doon sa konteksto ng Israel, bakit nagkaroon sila ng problema at nagkagulo? Bakit bandang huli paparusahan sila ng Diyos? Dahil hindi sila totaling sumang-ayon, hindi nila sinunod yung kapamamaraan ng Diyos, yung ginawa ng Diyos na mga gabay sa kanila, hindi nila sinunod. At sa halip ang ginawa nila ay kumuha sila ng kaalaman at karunungan sa ibang mga tao. Umasa sa mga Ehipto o doon sa mga iba't ibang lahi. Akala nila ay kaya silang ipagtanggol o sa tulungan noong mga ibang lahi. Kaya lang nakita natin at naunawaan sa mga nakaraang pag-aaral na walang kakayahan itong pinanghawakan ng Israel na sila ay iligtas. Hindi kayang gabayan dahil sila man ay kaya ring pabagsakin ng Panginoong Diyos. Ang sinasabi ulit yan sa talata, ito ang aking tinig ay iyong dinggin. Ang sinasabi ko ay iyong unawain. So napakalinaw na binabanggit dito, kailangan nating dinggin ng mga tao yung tinig ng Diyos, yung instruction. Sa panahon natin, ang instruction ay mababasa sa salita ng Diyos. Dito lang tayo magpo-focus, ito yung ating didinggin. At syempre, sa mga churches, ito ay itinuturo at mayroong mga interpretasyon na ibinibigay ang ating mga tagapanguna. Kung hindi didinggin ang salita ng Diyos, ay sigurado yung kapahamakan dahil hindi magkakaroon ng mga feeding, spiritual feeding, hindi matututo. So ang kahalintulad pa nito, yung sa pamilya, yung mga anak, dapat dinggin ang itinuturo ng mga magulang, yung mga pangangaral at pagdidisiplina. Sa paaralan naman, yung mga itinuturo ng mga guro, kinakailangan talagang pakinggan para magkaroon ng tamang gabay. At syempre sa church, ang Panginoong Diyos yan at yung mga ginagamit ng Panginoon na nangunguna sa kanila. Pero sa pangkalahatan, dapat sa lahat ng gagawin natin, ang Diyos ang nangunguna at siyang ating sinusunod. Yan. At binanggit pa doon sa pangalawang pangungusap, ang sinasabi ko ay iyong unawain. Ayan. So, hindi lang sapat na narinig kung hindi dapat na unawain. Ang isang problema ng mga tao, kaya hindi na ilalapat sa buhay, kaya hindi nagkakaroon ng application dahil hindi inuunawa. Hindi sapat na narinig mo lamang yung mensahe o nabasa mo lang yung salita ng Diyos. Kailangan na unawaan mo to at maitanim mo ito sa iyong puso, sa iyong pag-iisip para magampanan mo to o maipatupad mo sa iyong buhay.
Yan. Sa mga naunang talata, si Isaiah ay nagsasalita sa mga tao ng Juda at Jerusalem na nagbigay ng babala sa kanila tungkol sa pagkawasak na darating sa kanila kung hindi sila babalik sa Diyos. Gumagamit ang propeta ng mga larawang pang-agrikultura o yun nga, yung sa pagsasaka upang ihatid ang kaniyang mensahe na ihinalintulad ang mga tao sa isang bukid na kailangang alagaan ng maayos upang magbunga ng masaganang ani. Sa talatang ito, nakikiusap si Isaiah sa mga tao na makinig sa kaniyang mga salita at makinig, unawain ang mga babala dahil ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay dito. So, napaka-importante kaya tayong mananampalataya sa ating kapanahunan, maganda na nauunawaan natin ang laman ng Bible. Kasi napakarami sa kapanahunan ngayon na nakikita natin sa social media kung ano-anong itinuturo, kung ano-anong sinasabi. Hindi lahat ng mapapanood sa YouTube o sa social media ay totoo. Kailangan alam nating unawain kung alin ang totoo at alin ang totoong salita ng Panginoon. So, importante na mababalansin natin lahat sa Bible. Kaya ang basic instruction natin, lahat ng maririnig mo, kahit itong itinuturo ko, dinidiscuss ko ngayon, pagkatapos nating mag-aral dito, kailangan i-verify mo sa Bible. I-check mo, tama ba yung diniscuss ko? Tama ba yung sinabi ko? Huwag tayong aasa na gano'n na lamang dahil hindi naman lahat ay perfecto. Bagamat syempre, on my part, dahil ako yung nagtuturo sa inyo, ako yung pastor ninyo, ginagawa natin ang lahat sa biyaya ng Panginoon na ang maituro ay tama base sa konteksto at sa nilalaman ng Biblia. Pero importante pa rin na pag-aralan natin. So, familiar tayo doon sa ginawa sa John chapter 7, Acts chapter 17 verse 11 na mga Bereans, no? Matapos nilang marinig kay Pablo ang mga salita, ang mga pangangaral, umuwi sila sa bahay, tapos ay pinag-aralan nila mismo yung salita at na-check nila doon, na-verified nila na tama ang itinuturo ni Apostol Pablo. Kaya nga ang isang tema natin is be like a Bereans para hindi tayo malito. Sa panahon ngayon kasi napakaraming mga nagtuturo ng mali. Ang dami nating napapanood ng mga mali at sablay na mga katuruan. Ang mga tema na nasa talatang ito ay pagsunod at ang mga kahihinatnan ng hindi pagpansin sa mga banal na babala. Generally, ito naman ang nilalaman ng Bible, no? At yung aklat, particularly itong aklat ng Isaiah. Nananawagan si Isaiah na sumunod ang mga tao sa mga pagtuturo at pag hindi sila sumunod, meron namang ibinibigay na babala kung ano ang mangyayari sa kanila. At dalawang bagay lang naman, pagpapala o kaya ikaligtasan at kapahamakan. So tayo na yung mamimili doon. Yun na yung tinatawag nating human responsibility. Saan ka ba papanig? Gusto mo bang mapahamak? Eh di sige, huwag kang sumunod. Gusto mo bang maligtas at makasama mo ang Panginoon sa huling panahon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, eh di sumunod ka sa Panginoon sa kanyang mga itinuturo. Yan. Ganun lang naman po. Talagang two sides lang lagi ang ating pipiliin. Wala pong neutral, walang gitna, walang maybe, yes or no lamang, true or false lamang ang ating pipiliin. Doon lang tayo pupunta. It's either doon sa mabuti o doon sa masama. Si Propeta Isaiah ay nananawagan sa mga tao na makinig at sumunod sa kanyang mga salita na sa huli ay, alam natin, ito'y salita ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita, maiiwasan ng mga tao ang napipintong pagkawasak o mga kapahamakan at muling makakasumpong ng pabor o pagpapala buhat sa Diyos. Ang temang ito ng pagsunod sa Biblia ay may kaugnayan pa rin sa mga mananampalataya sa ngayon. So bagamat ang sentrong pinag-aaralan dito ay yung mga taga-Jerusalem o yung mga Israelita, ito ay kasama pa rin tayo at ito ay general truth na nilalaman ng Biblia. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama uli. Ang simbolismo sa talatang ito ay nakasalalay sa pagtutulad ng bukid at pagtatanim.
Sa lipunang pang-agrikultura ng sinaunang Juda, ang imahe ng pag-aalaga ng isang bukid ay madaling maunawaan ng mga tao. Sa paghahambing ng mga tao sa isang bukid na kailangang alagaan, ipinarating ni Isaiah ang ideya na sila ay nangangailangan din ng espiritual na pagpapakain at pangangalaga upang umunlad. Ang pakikinig sa kanyang mga salita isang simbolikong representasyon o pagpapakita ng mga tao na nangangalaga sa kanilang espiritual na buhay ay bumabalik sa Diyos. Ang tinutukoy dito sa lumang tipan, mas marami yung literal na bahagi ng buhay nila dahil sila ay sumusunod sa mga sinasabi ng propeta at ng mga hari. Pero ang pangmatagalan, pangmalawakang ninanais dito ay yung spiritual na buhay nila. Kaya sa church, hindi po pwedeng nagkukwentuhan lang o nagkakaroon lang ng fellowship. Kinakailangan na mas nakafocus tayo dun sa spiritualidad. Kung umaawit man o nagbibabahagin man ng mga mensahe, nag-aaral na ganito, still, ang ultimate na purpose natin ay spirituality. Ma-develop, lumago ang spiritualidad ng bawat isang tao dahil iyan ang magdadala sa atin doon sa piling ng Panginoon sa huling panahon. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay isang makapangyarihang panawagan na pakinggan ang mga salita ng propeta na paalala buhat sa Panginoong Diyos. Ang talata ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang mga kahihinatnan na maaaring mangyari sa hindi pagpansin sa mga babala ng Diyos. Alam na nating lahat, na-discuss na rin natin kanina, kung ikay masunurin, pagpapalain ka ng Diyos at mayroong karampatang reward para sa iyo. Siyempre, alam natin ito yung buhay na walang hanggan. Kung ikaw naman ay matigas ang ulo, pagpapalain ka rin ng mga kapahamakan naman, yung kapahamakan ng iyong makakamit. At palagay ko hindi na natin kailangan detalyihin ang discussion tungkol sa kapahamakan. Alam na nating lahat yan. Okay, meron tayong bisita, si Crisel. Magandang gabi, Crisel. Napadaan ka sa ating live discussion. Ayan. Okay. Sa verse 24, ang nagsasakabay lagi na lamang pag-aararo at pagsusuyod ang gagawin sa kaniyang bukid. Doth the plowman plow all day to sow, doth he open and break the clods of his ground. Ang nag-aararo ba ay nag-aararo buong araw upang maghasik? Siya ba ay patuloy na naghihiwa at gumagawa sa lupa? Ang mga tanong na ito ay gumagamit ng mga partikular na gawain ng isang magsasaka upang ilarawan ng mga pagkilos ng Diyos. Ang mga pagkilos ng Diyos ay hindi palaging tuloy-tuloy o paulit-ulit, bagkus ay tiyak at may layunin tulad ng iba't ibang yugto ng pag-aararo at paghahasik. Structured, organized, planado. At yan po ang pinipilit nating gawin sa mga gawain sa church. Napaka-importante ng pagpaplano, pag-i-schedule. Kasi hindi po pwedeng kung anong maisipan mo lang ay siya mo lamang gagawin. Malimit nga kahit nagpaplano ka ng maigi, hindi pa rin nagtatagumpay, bumabagsak pa rin, lalo na kung hindi ka nagpaplano. So even yung mga serye ng pinag-aaralan sa pulpito, kahit itong ating ginagawa sa devotion, so pinipilit natin na ito ay magkaroon ng maayos na sistema. Kaya nga po, series ang ating ginagawang pag-aaral. Magandang gabi, Nanay Ching. Salamat po sa inyong pagsama. Ang talatang ito, verse 24, ay bahagi ng isang mas malaking seksyon ng kabanatang ito na kinapapalooban nga ng talatang 23 to 29 na gumagamit ng imahe ng pagsasaka upang ilarawan ang karunungan ng Diyos at ang pangangailangan para sa mga tao na makinig sa kaniyang patnubay. Ang mga kilos ng Diyos ay hindi palaging tuloy-tuloy. So yun ang binabanggit natin kanina. May pagkakataon, may araw na mag-aararo, may araw na magbubukal ng lupa, may araw na maglalagay ng mag-aalis ng damo, may araw na maglalagay ng buto o lilinisin yung paligid ng tumubong halaman at iba't iba pang proseso. So kaya nga po sa church,
hindi rin po pwede na isang uri lang ng gawain. So, diverse ang gawain. There are so many activities na kinakailangang gawin. At yan po talaga dyan nabubuhay ang mga simbahan. Ang mga kilos ng Diyos ay may layunin. Ang talata ay nagbibigay diin ang magsasaka ay hindi lamang nag-aararo sa halip pati na rin ang paghihiwa-hiwalay ng lupa. Yun nga, may purpose ang bawat isa. Hindi pwedeng suntok sa buwan yung sinasabi natin gano'n na basta maisipang gawin na lamang. Dapat bago mo gawin ang isang bagay, malinaw sa iyo kung ano yung purpose mo. Ayan, ang sistema na kinakailangan gawin sa isang simbahan o sa isang mga gawain. Dito sa Israel, ganun din ang ipinagagawa sa kanila, kaya lang umabot sila sa sitwasyon na talagang hindi nila na-manage ang kanilang mga gawain dahil kulang sila sa pagsunod. Ang talatang ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang paalala na ang mga pagkilos ng Diyos ay hindi palaging halata o pare-pareho. Minsan indirect ang ginagawa ng Diyos. So, actually, yung ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi rin natin nalalaman, hindi na rin totally maunawaan kung ano yung susunod na mangyayari. Kaya napaka-importante rin, again, yung pagbabasa ng salita ng Panginoon at yung pananalangin, constant communication with the Lord para alam din natin kung tama pa ba yung nangyayari sa ating mga buhay. Gumagamit ang talata ng imaheng pang-agrikultura upang ihatid ang isang espiritual na katotohanan. Ito ay nagsasalita sa likas na katangian ng gawain ng isang magsasaka na nagbibigay diin sa paggawa at pangangalaga na napupunta sa paghahanda ng lupa para sa paghahasik. Ang nag-aararo ay hindi nag-aararo buong araw para lamang sa gawaing pag-aararo, ngunit sa huli ay maghahasik ng buto at pag-aani pagkalipas ng ilang panahon. Ang pagbasag ng bukol ng mga lupa ay isang mahalagang hakbang sa paghahanda ng lupa sa pagtatanim na tinitiyak na ang mga buto ay magkakaroon ng pinakamagandang kapaligiran upang mag-ugat at tumubo. Kaya nga dun sa parables of the sower or parables of the seed sa Matthew 13, tinitingnan doon iba't ibang klase ng lupa na pwedeng pagbagsakan ng buto. Merong tabing daan, merong dawag, merong nasa batuhan, at merong matabang lupa. Ayan. So para ma-attain yung matabang lupa, ito ngayon yung proseso na ginagawa ng magsasaka. Nagandang gabi, paring Edgar. Salamat. Medyo na-late ka lang ngayon. Galing ka sa trabaho. Ayan. Okay. Higit pa rito, ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malawak na sipi sa Isaias na nagsasalita sa mga tao ng Israel tungkol sa kanilang pag-uugali at saloobin sa Diyos. Binibigyan diin ng talata ang pangangailangan para sa pagsunod at katapatan sa Diyos na nagbababala laban sa paghihimagsik at kasiyahan. Tinatawag ang mga tao upang siyasatin ang kanilang mga puso at talikuran ang kasalanan. Baka harapin nila ang paghatol ng Panginoong Diyos. Ganon din sa usapin ng pagsasaka, kaya nga nandun lagi yung constant na pag-aalaga ng nagsasaka o nung farmer para i-check yung lupa, i-check yung paglago ng mga halaman para malaman kung totoo at kung tama ang nagiging paglago. Magandang gabi, Doc Lay. Napadaan po kayo sa ating pag-aaral. Si Doc Lay ang ating dean ng Bible School ng PCTI. Salamat po. Higit pa rito, ang talatang ito ay bahagi ng malawak na sipi sa Isaias nga. So yung sinasabi dito na from time to time, chine-check ng magsasaka yung kalalagayan ng lupa at yung kalalagayan ng mga tumubong halaman para malaman kung ito ba ay malapit doon sa nagiging malusog at makakasigurado na magkakaroon ng mabuting bunga. Yan. So, yung sa ating buhay na bilang mananampalataya, lagi nating napapag-usapan yung awit 139 verses 23 and 24. Paboritong talata namin ni Pastor Claude dyan.
At para lagi tayong magpapacheck sa Panginoon kung tama pa ba yung ating ginagawa, yung ating mga pamamaraan. Napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya yung regular assessment ng ating buhay pananampalataya. Tama pa ba yung ating mga sistema? O baka tayo sumusuway na, lumalayo na tayo sa gabay at guidance ng Panginoon, kagaya na nangyari sa mga Israelita. Kaya sa bandang huli ay hindi na nila malaman ang kanilang gagawin at sila ay hinatulan na ng Panginoong Diyos. Ang imaheng pang-agrikultura sa talatang ito ay nagsisilbing paalala ng paikot o cycle na katangian ng pagsasaka. Ang gawain ng mag-aararo ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang sandali, kundi tungkol din sa hinaharap at pag-asa ng masaganang ani. Sa katulad na paraan, ang mga aksyon at pagpili ng mga tao ng Diyos ay may mga kahihinat na higit pa sa kasalukuyang sandali na humuhubog sa kanilang kapalaran at kaugnayan sa Diyos. So, ang binabanggit dito, yung cycle or process. Kaya nga sa church, meron tayong tinatawag na discipleship process. So sa Touching Lives, alam natin, yung nagsimula tayo sa assure, equip, send, and enrich. Dapat may proseso na gano'n para alam kung saan tutungo. Ang nagiging problema lamang yung sa implementation talaga. At sa haba ng proseso na yan, ay minsan hindi na naaabot. Pero hindi ibig sabihin, pag bumagsak sa isang bahagi ng proseso ay hihinto na or hindi na magtutuloy. Pwedeng nagpupos pansamantala, pero ibabalik yan at magtutuloy-tuloy dahil yan ang sistema ng Diyos. Sa lagi nating sinasabi, hihinto lang ang proseso ng lahat ng gawain sa church pag dumating na ang Panginoong Jesus at inalis na tayo dito sa lupa. Habang tayo nabubuhay, habang nag-i-exist ang church at nandito tayo at may kakayahan pa naman tayo, tuloy-tuloy ang gawain, tuloy-tuloy ang pagtakbo ng proseso. Kaya nga yung salitang progressive sanctification ay tuloy-tuloy po yan hanggang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. Kasi ang kasunod ng progressive sanctification ay glorification na, which is nandun na tayo sa kalangitan, didala tayo ng Panginoon doon, pwedeng nauna tayo, namatay na tayo, physically o kaya ay nag-rapture na, alin man ang mauna doon. Mula sa isang malawak na teolohikong pananaw, theological insights, ang talatang ito ay makikita rin bilang isang refleksyon ng soberanya at providensya ng Diyos, the sovereignty and the providence of God. Kung paanong ang nag-aararo ay maingat na nag-aalaga sa lupain, ang Diyos ay lagi at nananatiling kasangkot o kubahagi sa buhay ng kaniyang mga tao. Gumagawa upang maisakatuparan ang kaniyang mga layunin at plano para sa kanila. Ang talata ay nagsisilbing isang paalala na ang gawain ng Diyos ay sinadya at may layunin, hindi nagkataon lamang, hindi naisipan lang ng Diyos na gawin ito tapos gagawin na niya. So kaya alam natin, no, bago palikhain ng Diyos ang mundo o yung pundasyon ng mundo ay nakaplano na ang kanyang gagawin. Magandang gabi, Maring Melda, Maring Mel, diyan sa San Francisco, no, medyo ayan. Sa konklusyon o sa pagtatapos natin, ang talatang ito ay isang mayaman at malalim na talata na gumagamit ng mga larawang muli ng pagtatanim. So, kaya ginamit yung ilustrasyon o yung imahe ng pagtatanim kasi ito ay may napakagandang proseso at talagang dumandaan sa scrutiny, yung pag-check ng lahat ng sistema. So doon sa John chapter 15, alam natin at familiar tayong lahat, yung sanga ng ubas ay kinakailangang manatili doon sa puno para mamunga at yung bunga na yon ay lalago at dadami. So mas matatalakay pa natin ng higit iyang mga lessons na yan pagdating natin sa mga susunod pang talata. Bukas itutuloy natin sa verses 25 and 26. Tema pa rin ito yung pagsasaka, yung agrikultura at yung pangangalaga ng Diyos sa kaniyang mga itinanim na halaman. At syempre sa usaping espiritual, yung pangangalaga ng Diyos sa ating mga mananampalataya para tayo makasigurado magkakaroon ng bungang masagana at mag-aani. Alam nating lahat, ang sinisimbolismo nitong bungang masagana ay yung ating kaligtasan o yung pagdating natin doon sa buhay na walang hanggan sa langit.
Okay, so pansamantala hanggang dyan lang po muna tayo, verses 23 and 24 lang tayo sa gabing ito at itutuloy po natin iyan bukas. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsama. Doon po sa mga hindi nakaabot sa simula ng discussion, available po sa Facebook itong recording ng video na ito. At sa iba naman na gustong balikan yung mga naunang discussion, ay pwede nyo po kaming i-message at isesend ko po sa inyo yung mga link. Available po ito sa Facebook page ng Touching Lives Christian Church at ganoon din po sa YouTube channel ng Hearts and Lives. Okay, maraming salamat po uli. Sige, bro, mag-message ka lang. Okay. Samahan po ninyo ako sa pagwawakas sa pamamagitan ng panalangin. Pray po tayo. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat pong muli sa gabing ito, sa tagumpay ng aming pag-aaral at sa regular na pag-aaral. Salamat sa mga kapatid, Ama, na nakakasama namin at sa pagpapatuloy ng pagkatuto namin. Patuloy mo kaming gabayan at samahan upang ang pag-aaral na ito'y mailapat namin sa aming mga buhay. Hindi kami, Panginoon, manatili doon sa pagkarinig lamang, sa halip ito ay magawa namin at ito ay maging patotoo din namin sa ibang tao at sa dulo ay magkaroon kami ng bunga na kagaya ng tinutukoy sa aming tinatalakay. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid at kaibigan kasama namin na naka-join namin sa pag-aaral po na ito. Patuloy po pagpalain ng bawat isa at ikaw po ang patuloy na magbigay ng karunungan at kaayusan sa bawat proseso ng aming mga buhay. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, medyo na-late si Nanay Sinay. So, i-review nyo na lang po, Nay, ang ating video dyan sa Facebook page. Okay, so salamat po muli mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama. Araw-araw po ang ating daily devotion tuwing alas 7 ng gabi. Normally, ganitong oras natatapos 7 to 7:41, 45 o minsan umaabot ng alas 8 para pag napahaba ang discussion. So wag po kayong, kung wala din po kayong ginagawa at meron kayong libreng oras, everyday, wala po itong hinto. Hanggang ang hihinto lang po tayo pagka nag-rapture na o pagka ako'y kinuha na ng Panginoon, sigurado meron naman siyang ipapalit sa akin. Ayan, salamat po. Kita-kita po ulit tayo bukas. God bless everyone. Salamat po. To God be the glory.